Welcome ulit dito sa virtual na classroom natin. So for this lecture, magdi-discuss tayo ng stability of floating bodies. Under to sa topic na buoyancy sa subject na hydraulics. So kung meron kayong hydraulics ngayon tapos napadpad kayo dito, so marami din tayo mga uploaded na ng mga sample problems on iba-ibang mga topics sa hydraulics. Okay, so discuss muna natin yung concept ng stability floating bodies. So yung buoyancy, yung application niya is either fully submerged yung object natin sa isang liquid or partially submerged. So, yung partially submerged na mga object, ito yun, yung example natin is yung ship na to, no? Actually, mas importante yung stability ng floating bodies compared to stability ng mga fully submerged, no? Kasi yung mga floating bodies kasi kailangan mo talaga na i-determine if stable ba siya, no? Kunwari, yung mga barko natin na malalaki, no? So, kailangan natin i-determine kung lulubog ba siya or hindi. So, yun yung stability of floating bodies. Kung makikita natin dito sa first na images natin, dalawang images to, we have A and B. So, meron tayong upright lang na image which is yung image natin sa letter A. Tapos, ito namang si B, medyo nakatagilid na siya. No? So, meaning meron na siyang na-develop na angle of heel. So, yung tinatawag natin yan. No? So, we have angle of heel, which is makikita natin na mamaya sa susunod na image natin. So pag medyo matatagilid na yung barko or yung ship, so magde-develop na siya ng angle of heel. Tapos yan, supposedly wala tong volume na to no? Pag upright lang, wala siya dito sa kabila. Tapos kakaroon na siya ng dalawang volumes na magkabilaan. No? So ito aangat siya sa surface, tapos ito naman lulubog dito. No? Pero equal lang yung dalawang volumes na yan. Okay? So dito tayo sa pangalawang image natin, which is hindi na natin de-derive yung na medyo mahaba kasi yung derivation ng equations na to. Pero ito yung idea niya. No? So again, magkakaroon siya ng angle of heel. So ito yung alpha na yan, which is yung angle of heel. Tapos tatagilid yung mismong object natin. Tapos ito lang yung kailangan natin ng mga kailangan alalahanin natin ng mga parameters, no? So first, yung mga letters dito, no? So yung G tsaka yung C, yan yung center of gravity natin at center of buoyancy. So yung center of gravity, hindi yan magbabago, no? Kasi depende yan sa kung ano yung shape ng object na nakalutang, no? Tapos yung center buoyancy naman, ito naman nakadepende to sa height ng fluid or yung height ng draft na tinatawag. No? So yung draft, kung titingnan natin dito sa first na image natin, yun yung height kung yun yung height na nakalubog yung object natin. No? So ito yung draft, tinatawag natin na draft. Lalagyan natin ng D. Tapos yun, kapag bababa kasi yung draft, mas konti yung draft, syempre bababa din yung center buoyancy mo kasi yun, nakadepende siya sa draft yung center buoyancy. Whereas yung center of gravity naman, kahit na lulubog yung barko mo o yung object, hindi magbabago yung center of gravity. Yung magmo-move lang dito is yung center of buoyancy. Tapos meron din tayong tinatawag na M, which is the metacenter. So yung metacenter actually is yung intersection ng forces na ma-develop dito, no? So kapag upright pa yung object tsaka yung nakatagilid na, yung intersection ng mga forces na yun is yung tinatawag natin na metacenter, no? So ganun yung pagka simplified na simplified na discussion or explanation ng metacenter. Tapos meron din tayong tinatawag na GM o yung distance from M to G, no? So yun yung tinatawag natin na metacentric height. Ito yung pinaka-importante talaga na kailangan natin makuha, no? Para ma-determine natin yung stability. So yung equation ng GM is I/OO over V or yung volume na displaced, no? And then we have CG. So yung CG is just the distance from the center of buoyancy na C to your center of gravity na G. Tapos yun, pag positive yung GM, ibig sabihin nun yung object na nakalutang may stable, hindi siya mag-overturn. So yung overturn na sinasabi natin is yung paggaganon, no? Iikot yung object or mag-overturn, so hindi siya magiging stable. So hindi siya tatayo talaga, no? Lulubog siya. And then pag negative, yun unstable siya, no? So discuss lang natin si IOO, ito yung moment of inertia, no? Or second moment of area, which is yung axis niya is yung waterline. So kailangan alalahanin natin to at tingnan natin mismo yung object kung saan siya pwedeng mag-overturn, no? So yun yung axis ng rotation mo dun sa moment of inertia. Ito namang V, ito yung volume na na-displace. Kailangan mo lang kunin yung
yung draft na tinatawag kanina, no? Yung ito, no? Kasi yun yung volume to displace, no? So, kaya para makuha mo yung volume na na-displace, kailangan mong malaman yung ano yung draft niya, yung kung ano yung height na nilubog ng object. Tapos, again, yung CG is just the distance, no? Pwede mo lang makuha yan sa figure mismo ng problem. Tapos, meron din tayong tinatawag na RM, or yung writing moment. So, kung meron tayong overturning moment, yun yung papa-overturn dun sa object natin, meron din tayong tinatawag na writing moment. So, ano yung moment naman na pwedeng magpabalik dun sa stability ng object niya. So, yung equation natin is just unit weight times the volume displaced, tapos yung GM, which is yung makukuha natin dito, no? And then yung alpha or yung angle of heel. Okay? So, yun lang, no? So, yun lang yung mga equations na kailangan natin mano dun sa metacentric height or yung stability floating bodies. And again, yung iba naman is apply lang natin yung mga yung mga knowledge natin, prior knowledge natin sa statics at saka sa sa strength, or magagamit pa natin sa strength. Sa statics siguro ganun, yung mga summation of moments at saka summation of forces. Okay? So, para mas maintindihan natin yung equations na to, i-apply natin siya sa isang sample problem. No? So, sample problem on metacentric height. We have a block of wood, 30 cm square. So, ibig sabihin, 30 by 30 cm yung cross-section niya. No? And then, yung length is 60 cm. Tapos, meron tayong weight na 318 Newton. So, ito yung figure niya. 60 yan yung length. Tapos, yung cross-section naman is 30 by 30. And, pinapa-determine sa atin if the block of wood is stable. So, stability lang. So, kailangan lang natin malaman if si GM is positive. Okay? Or yung metacentric natin height is positive. So, first, alam natin yung IOO is just the, moment of inertia dun sa water line. So, yung pagtitingnan natin dito sa figure natin, pag i-analyze natin yung object, syempre, mas malaki yung moment of inertia sa longitudinal axis na to, no, compared dito. So, common sense lang naman to, no? Pag titingnan mo yung ganito yung dimension niya, ibig sabihin, mas prone siya sa overturning dito na side, no? Compared sa dito na side. So, pag ilalagay mo yan sa liquid, so yung blue na line dito is yun yung liquid natin, no? So, ilalagay mo sa liquid, mas posibleng mag-overturn siya dito sa axis na to, no? Compared sa axis na to. So, ibig sabihin, ito yung magiging base niya, tapos ito naman yung magiging height. Kapag kukunin natin yung IOO na BH cube over 12. So, yung equation na to is used for rectangular na mga areas, no? So, recall nyo lang yung mga moment of inertia na mga formula natin sa statics of rigid bodies dun sa saan ba ito ma-apply? Dun sa pagkuha ng center of gravity, no? Sa centroids, meron yan. Okay? So, ito yung base. So, ito yung base kasi ito yung base ng pag-ikot niya, no? Tapos, ito naman yung magiging height. So, yung rotation niya again is pag ganito, no? So, base times height. Pwede din naman na ganito yung rotation niya, no? Erase na. Ay! Na-erase to lahat. Pwede din naman na, basta ito yung axis na rotation. Pwede pa ganun din yung rotation niya, no? As long as ito talaga yung axis of rotation niya, no? Kasi dun sa placement at saka dun sa dimensions niya. Okay? So, meron na tayong IOO. Yung volume displaced naman, kailangan natin kunin yung kung ano yung draft niya, no? So, ano yung draft? Which is the D. Kasi yung volume of displace natin, ito yung magiging height niya, no? Ng volume ng liquid na na-displace. Okay? So, evaluate muna natin yung IOO natin, or the moment of inertia. So, yung base is 60 cm. Base times height, BH cube over 12. So, 30 yung magiging height, cm. 12 divided by 12. So, cube pala yun. 12 pala yun sabi ko. So, we have IOO equals BHK over 12. So, that's equivalent to, dito tayo sa calculator natin. So, 60 yung base. 60 times 30 raised to the power of 3. Tapos, divided by 12. So, 135,000. cm yan lahat, no? So, we have 135,000 cm to the 4. So, meron na tayong I. Ang V naman, kailangan natin makuha si D. So, paano ba natin makuha si D? So, stable yan, no? Stability. So, ibig sabihin nun, summation of forces along Y equals 0. Forces na involved dito, of course, merong weight yung block of wood. And then, of course, meron din siyang buoyant force na tumutulak sa kanya pa taas. So, we have FB.
or buoyant force. Okay? So we have a summation of forces along y equals 0. Of course, dalawa lang yung forces na involved dyan. We have W equals buoyant force. Okay? So, given yung weight ng block of wood, which is 318 Newton. So, this is 318 Newton equals, yung buoyant force na equation natin is the unit weight of the liquid and the volume displaced. So, ang unit weight ng liquid natin, hindi naman nakasulat pala, no? Pero, I think water to, no? So, hindi lang natin nasulat, pero sa problem, that's water. So, yung unit weight ng water is equivalent to, sulat na lang natin ulit si 318 Newton. Unit weight ng water is 9810 Newton yung gagamitin natin per cubic meter, and then multiply natin sa volume na displaced. So, para makuha natin sa volume displaced, divide na natin yung dalawa, no? So, we have 318 divided by 9810. Oops, kulang ng 0. That's 0.0324. 0324 cubic meter. So, yun yung volume displaced. Okay, so meron na tayong values for V and IOO. So, dito naman tayo ngayon sa CG. So, CG is just a distance from the center of gravity and center of buoyancy. So, dito sa figure natin, 30 yung height. So, ibig sabihin, yung center of gravity natin is nasa gitna, no? Somewhere dito sa gitna. Ayan. That's the center of gravity. Kasi square naman siya, no? So, nasa gitna talaga yung center of gravity niya. Which is equivalent to, ito ay 15, no? Kasi nasa gitna. So, 15 din to. This one is also 15. This one is also 15. Ang center of buoyancy naman natin is center of center nung nakalubog, no, na part ng object or yung block of wood natin. So this is hindi pala natin alam si D, no, pero makukuha natin yan si D dito sa volume displaced natin. So alam natin that volume displaced is equivalent to yung volume dito, no. So ito yan yung volume diyan, okay? Yan. So delete lang natin, no, para hindi naman masyadong madami. So that's 60 by 30 times your D na draft. Okay? So volume displaced equals cm, tas naka-meter to, no? So convert na lang natin yung mga cm. That's 0.3 meters times 0.6 meter times D. And then we have equal to 0.0324 cubic meter. So D is in meter na siya ngayon. So, divide lang natin, no? Divided by, we have 0.3 times 0.6. That's 0.18 or 0.18 meter, or pwede rin sabihin natin na that's 18 cm. So, therefore, meron na tayong draft, no? 18 cm. So, this is equivalent to 18 cm. Therefore, center buoyancy niya is middle part, no? Which is, gawin na lang natin blue, no? So, middle part ng tubig, or palitan natin ng line na straight. So, this is 9 kasi ito yung middle part. 9. So, therefore, the distance from this blue line papunta dun sa red line is yan yung CG natin, no? Kasi itong red na yan, this one is the center of gravity. And then yung ito naman na point is the center of buoyancy. So, CG is just equivalent to 15 minus 9. Tama, no? Yung length na to, no? 15 minus 9, that's 6 cm. Okay? So, that's 6 cm. So, meron na tayong CG. So, evaluate na natin ngayon si GM. So, we have GM should be either positive or negative, no? So, we have GM. Isulat lang natin yung equation ulit. And then, volume displaced minus CG. So, ang IOO natin is 135,000 cm pala to, no? cm4 divided by yung volume displaced natin is naka meter. So, i-convert na lang natin, no? So, we have 0.0324 meter cube. Meter cube. Ito na lang i-convert natin. So, 1 meter is to 100 cm, tapos i-cube. Okay? Tapos, minus CG na, 15 minus 6, which is, 15 minus 9, which is 6
cm. Okay? So we have gm is equivalent to, so makikita natin ngayon kung positive ba siya or negative, no? So we have 135,000 divided by, we have 0.0324, tama ba? 324 times 100 raised to the power of 3. Oops, tapos dyan na siya sa baba, equals minus 6, that's a negative 1.83. So negative 1.83 cm. Yan, yun yung sagot natin, no? So therefore, dahil dyan, negative, the block of wood is unstable. Yun. So unstable siya, no? Kasi negative. Yun lang yung kailangan nating i-check, no, kung stable ba yung floating object or hindi. So si GM lang talaga. So I think yun na yun para sa sample problem na to, no. So medyo yung metacentric height, no, medyo tricky siya. Pero I think kailangan nyo talagang kabisaduhin to kasi lumalabas to sa board exam ng civil engineering, no, na board exam, na licensure exam. So I think yun na yun para sa sample problem na to, and see you sa mga next sample problems again natin, and yun, thank you.